Sarap to, papi! Pirmitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa lactopathy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permitang healthy. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permitang healthy. Sukad pa sa una natong kauban nga makahimsog yun sa kalawasan sa tanang kasakit ug mga problema sa lactopathy kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permitang healthy. O lactopathy, o lactopathy, sa lactopathy permitang healthy. Lactopathy, bringing health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Mayong adlaw sa ato mga suking tigpaminaw utong dako mga kabantay. Martes na sad ug oras na para sa laing serye sa makasaysayanong chika o advokasya. Uban inyo nga ubos nga alagad inyong amiga sa kahanginan Grace Baquero. Sa batag pulo nga malitok adunay paglaom nga mapukaw. Sa batag chika nga masugdan adunay advokasya nga mapaligon. Maayong adlaw kaniyong tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan nga exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan.
mayong udto og amping kamo kanunay. So atong topic karon kay of course no ang just recently concluded nga SONA State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. But sa dili pa nato sugdan no ang init na nga chika kadaghan na ba naman nga ning comment no sa atong posting kaganiha diyang buntag nahuman na gyud ang awarding of Operation Private Eye ug ang destruction of dangerous drugs no sa buhatan sa PDEA 7. So in partnership kana sa Cosmopolitan Funeral Homes. So ang kaning destruction of drugs no gipahigayon na sa PDEA 7 opisyal kana nga pagsunog no, opisyal nga proseso sa pagsunog o pagguba sa mga nasakmit nga mga gidiling drugas like shabu, marijuana, no nga wala na kinahanglan na isip epidemya sa hukmanan. So nindot kay ning initiative no gikan sa buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency no og mga amigo natong kapulisan sa Region 7 kay gibuhat kini subay sa Section 21 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. No, so diha nagmando sa saktong pagdispose sa mga nasakmit nga mga ebidensya or mga drugas. So kanano so good na mag-issue ang court mag-issue ang korte og order nga pwede na i-dispose ang mga drugas. Muna ang gigamit ganina nga ang gigamit mao ang thermal chamber or incinerator sa mga drugas. No, so kana siya before pa siya gisunog, gitest pa pud ang mga drugas kung maubag yun na nga mga drugs ang mga nasakmit no kung drugs pag yun na or wa bay anomalya nga nahitabo o wa bay pagbinayloay sa mga ginadiling drugas no ingon ana. So kanang laboratory testing sa mga PDEA chemist gitawag kuno na siya Simon test. So once kuno mo color blue kuno na pasabot kuno ana nanay present sa methamphetamine hydrochloride kun ang ato ang tinamban nga term shabu. No, so gibuhat ka na sa buhatan sa PDEA para malikayan nato ang pag-recycle sa mga sa mga kaning drugas, no? So kana kudo sa PDEA 7 and nitambong ganina si Cebu City Councilor Paula Bra, ang head sa COSAP si Sir Greg Rodriguez and of course ang Director General sa PDEA si Isagani Neres, no? So mao na siya mga kahigalaan ang usa sa mga nahitabo kaganinang buntag. So gahapon excited kaayo ang tanan no, pa buntag pa gani excited na kaayo kay magsuna naman gyud si BBM, no? So sa bag-ong lang nasuna kagahapon lang gyud alas 4 sa hapon, no? Naay mga nag-unang punto no ang mga nag-unang punto nga gisgutan accountability sa gobyerno, pagnaog sa gastuhan sa kuryente og buhis, no og mga programa para sa batakang serbisyo. So atong isgutan no ang atong isgutan karon mga importante nga mga highlights no kay anang timely kaayo, very timely ang atong topic which is ang SONA kagahapon. Number 1 gyud niyang kiskutan no ang atong gubat bato corruption og flood control scandal no kay last year man niya gisugdan so gipadayag ni Presidente Bongbong Marcos ang pagsumpo sa mga maanomalyang flood mitigation projects. So gi-anunsyo sab niya nga ang Office of the Ombudsman nag-andam na og patong-patong nga kaso batok sa mga nalambigit nga mga opisyal og mga contractors. Lakip na iyang paryente nga si dating Speaker Martin Romualdez aron ipakita nga walay pabor-pabor. Ingon ana no. Kung mapadayon kini nga walay pilion, no nga bisan pa sa paryente man nimo o duol nimo nga aliado sa politika, usa kini kada kung lakang aron ipakita nga walay labaw sa balaod. No one is above the law. Ganun. Apan alang sa kadaghanan sa publiko, ang gihulat mao gyud ang tinuod nga resulta. Unsa man na,
Sa atong pang panagchika-chika, ang gihuwat gyud kuno sa katawhan, kung aduna ba gyud kuno'y mapriso, ma-remove sa posisyon, ug mabawi nga pundo ang gobyerno. So, muna giingon gahapon ni BBM, no? Nga, paringuhaon gyud nga ilang mabawi ang kwarta nga kinawat. Grabe ha. No? So, kani dako ka ng epekto sa kinabuhi sa katawhan. Ang mga flood control project, dili lang usik sa pundo kung matakdan sa korupsyon. Kinabuhi, kabtangan, panginabuhian sa mga tao ang direktang maapektuhan matag adunay baha. No? Busa, ang paglimpyo sa maong sistema, dakong serbisyo sa kaluwasan sa publiko. Okay, so napunta gitawag nga due process o pagpabilin sa impartiality. So importante nga ang Office of the Ombudsman ug ang mga legal nga sistema makatrabaho pinaagi sa lig-on nga ebidensya ug patas nga due process. Aron ang kaso magsilbing tinuod nga hustisya ug dili lang basta usaping politikal. Kada bang dili lang chika-chika bano nga ay iskutan tanig para kunuhay na atay pakabana. Inana. Pero ang dakong pangutana, sa imong tanaw mga kabantay, unsa nga mga lakang ang kinahanglang buhaton sa gobyerno aron masiguro nga dili na masulit no ang paghimo o mausab ang paghimo og substandard o ghost flood control projects. Wa ganita kabaw na naaday na, no, kung wala lay naka sumpo, duwa kita mahibaw. No, magmataratag morning, di ba? Catherine Companion o Ma'am Mafel Rosales, mayong pagpaminaw. No, so usapod sa gisgutan kagahapon mao ang gasto sa kuryente o energy security. So gihangyo sa presidente no ang atong House of Representatives nga idili o kuhaon ang system loss charges sa ato ang mga bill sa kuryente aron dili na ang mga konsumidor ang magpasan sa inefficient nga mga distribution facilities or utilities. Gihisgutan usab ang pagpalambo sa nuclear energy o temporaryong pagpaubos sa buhis sa fuel or LPG taliwa sa tensyon sa Middle East. No, ingon ana so kanagahapon daghang nangam ng makpak no tungod kay gihisgutan ng bayronon sa kurente. So sakto og makatarunganon gyud kini nga lakang. Ilabi na alang sa mga ordinaryong pamilya nga nag-anto sa taas nga bayronon sa kuryente. No, na-shock na lang tano. Hala, ngano man ni akong kuryente naabot rig 12,000. Pilam diri kay aircon na mo 8. Ana no so nganong dako man kini nga tabang alang sa ato ang mga konsumidor. Kaning gitawag na to og iskandalo sa system loss. Dugay na nga pait nga tambal alang sa mga konsumidor nga pabayron sa kuryente nga wa man gani nato gigamit, 'di ba? Ang system loss nagagikan sa technical loss, meaning kawala sa kuryente o sa mga linya o transformer. Naputi gitawag og non-technical loss, pilferage, kawat o karaan nga meter. Ngano man nga ang mga konsumidor man ang mag-anto sa kapakyasan o ka-inefficient sa distribution facility o utility. Diba? Kung idili kini, mapugos ang mga distribution companies nga ayuhon o panalipdan ang ilang mga pasilidad. Tinood man, sad, nga kita mas ipabayron sa ilang kaway-ayo. Diba? Usa po, direktang pagpaubos sa bayronon. Mao nang malipay gyud ang mga katawhan kay ang pagtangtang sa system loss charge makapaus-us dayon no sa presyo sa matag kilowatt per hour. Kung maaprobahan kini sa Kongreso, puwerteng dakuas sa matabang niini nga pag-ubos sa monthly electrical bill sa matag panimalay. No? So dako kay ning tabang sa mga breadwinners, no? Kaning mga tigbayad na itong kuryente. Usapod ni katubag sa global fuel crisis. Ang tensyon sa Middle East kanunay gyud nga makapataas sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Maski gwa pa sila diri sa Pilipinas kagubat,
directly affected gihapon ta kay tungod sa pagtaas sa presyo sa gas, sa lana, sa tibuok kalibutan. Ang temporaryong pagpaubos sa buhis kana pareha sa excise tax or VAT, value added tax, sa fuel o LPG, usa ka praktikal o paspas ka pagpanalipod aron dili mosaka ang presyo sa pamasahe o batakang baligyaanon. Mga basic na mga goods, no? Kana siya. So, long-term energy security pinaagi sa nuclear energy. Ang pagtuon o pagpalambo sa nuclear energy, pinaagi sa mga bag-ong technology, no, sama sa small modular reactors, dako og ikatabang, aron dili na kita magsigig depende sa imported nga fossil fuels. No, bisan pa man nga nanginahanglan kini og bugat nga pagtuon sa kaluwasan, no, ato ang safety o regulation, usa kini kamatang sa base load energy nga makahatag og barato o kasaligang kuryente 24/7. Mao nang dako jud kay tabang, labi na kung ang atong gamiton ang pagpalambo sa atong nuclear energy. But of course, no, aron kini magbalampuso na atay mga pipila ka mga hagit nga kinahanglan natong bantayan. Una na ni ana ang paspas nga lihok sa Kongreso. Kinahanglan nga dali-dalion sa mga legislators nato, no, sa atong mga congressman o congresswomen diha, no, ang pagpasar sa balaod aron madawat dayon sa mga tao ang benepisyo. No? Kani bang middle class, wala ba gyud tay labot sa ayuda. Ana. So at least man lang diri sa kuryente makabawi gyud ta, no? Unsa pay lain nga hagit, incentive sa mga distribution utilities. Kinahanglan nga dunay tinawag nga performance benchmark aron dili pod mabankrupt ang mga gagmayng electric cooperatives samtang gipugos sila sa pag-upgrade sa ilahang mga linya. Laing hagit, safety first sa nuclear energy. Kinahanglang lig-on ang mahimong regulatory body aron masiguro nga luwas o dili delikado ang pagpatuman sa nuclear power sa nasod. Di na ba tayo nga ka-updated, no? Kaya mura sa biyatang nabiyaan. Pero at least we are getting where we are headed to. No, so sa kinatibuk-an in general, usa kini ka maayo og maisugon nga direktiba. Tungod kay gipunting niini ang duha ka importanteng priorities. Una, ang paghatag og dali nga kahingawa, no, sa bulsa sa katawhan karon nga makuan atong bayranon sa kuryente, kay wala system loss charges nga bayranan. O ang ikaduha ang pagpanalipod sa seguridad sa energy nato sa nasod para sa tibuok nga kauswagan sa umaabot. Di pa lang kay ni nato ma-feel karon, but in the long run, no, makaingon gyud ta nga sakto gyud to nga atong gitagaag pagtagad atong nuclear energy. Okay? Ikatulo nga importante nga punto nga gi-raise, no, ni BBM kagahapon before tamaga commercial. Mao na ang tax relief para sa mga trabahante. O, kaway-kaway sa mga trabahante na to na, diha, no? Kisugyot ang pagpataas sa tax exemption ceiling para sa mga nagasto og nagkita og 350,000 annually o paubos. Okay? Uban sa gikatakda nga tax amnesty para sa mga wala nakabayad og buhis. So kana, no, tagaan ka to mga bayad-bayad sa inyong buhis, tagaan mo og tax amnesty. Unya, patasan ang tax exemption ceiling. Kani siya nindot, no, nindot jud siya og haom kaayo kini nga lakang. Labi na sa mga ordinaryong mamumuo. Kani mga trabahante, no, nga kanang masargid kaayo. Gagmay negosyante nga naglimbasog in town taliwa sa nagkadakong presyo sa palitonon. Usas na din sila sa naapektuhan, di lang kitang mga mamalitay, mga konsumidor. Kani mga negosyante na to, mag-uulpod na, oy, kinabayay price ceiling na aya SRP, suggested retail price, nga dapat silang musunod. So nga nung dako kini og effect kung unsa ang mga dapat bantayan.
ang pagtaas sa tax exemption ceiling, 350,000 na kada tuig, no? Dugang take-home pay sad na, oy. Ubos sa kasamtangang train law, ang libre sa tax, mao kadtong nagkita og 250,000 a yearly. No? Meaning, katong naay monthly nga sweldo nga 20,000. Kung isa ka kini sa 350,000, pasabot, nagsweldo kag 29,000 matag bulan, mas dako ang mabilin nga kwarta sa bulsa sa mga minimum ug entry to mid-level wage earners. Kung patasan ang tax exemption ceiling. No, usapod ni ka, economic booster. Ma-boost ang atong ekonomiya ug ang consumer spending. Kung mas dako ang magamit na sweldo sa mga trabahante, katong i-dispose nimo na kwarta or nga income, mas mudako usab ang ilang paggasto sa adlaw-adlaw na panginahanglanon. Kini makapaigmat sa lokal nga ekonomiya ug sa mga gagmayng negosyo. Kanang gitawag natong MSME. Micro, small, medium enterprises. Usapod makapahuway sa inflation. Dako kining tabang aron mapagaan ang kabugat sa inflation o ang pagsaka sa presyo sa pagkaon, kuryente o plitihan. No, ang pliti paspas ra ba kay musaka ang pliti. Pero ang sweldo wa jud. No, so kining tax amnesty kuan ni siya matawag di siya fresh start para sa mga adunay probation o nagpabayag nga buhis sama sa mga freelancers, mga micro-entrepreneurs o katong naglisod sa panahon sa krisis. Ang tax amnesty maghatag og higayon nga makatarong sa ilang rehistro o obligasyon sa BIR nga walay bugat na penalty or interest. Pasabot, tagaan gyud kag panahon o higayon nga makabayad ka pinaagi sa tax amnesty. Ikaduha, dugang koleksyon pud na sa gobyerno. Bisan pa man og giyog-giyog o gikuhaan ang silot, makatabang kini sa gobyerno nga makakolekta og dinalian nga pondo gikan sa mga dugay na nga mga unpaid taxes. Okay? So, unsay duha ka bahin ani nga tax exemption nga atong bantayan? Revenue loss para sa gobyerno. Kung moubos ang buhis nga makolekta gikan sa mga income tax, kinahanglan nga siguruhon sa gobyerno nga dili maapektuhan ang pundong gigahin para sa social services, infrastructure o edukasyon. Sunod, ang tax compliance culture. Ang tax amnesty kinahanglan nga tarungon sa pagpatuman aron dili maghimo og mentalidad sa uban nga okay ra di mo bayad og buhis karon kay total mag-amnesty ra man bitaw puhon. So ang mga tao magsalig nga naay tax amnesty nga pahangyoon ka maunang magsalig di lang pud mo bayad. Di ba? May pagpaminaw SK Councilor Jasper Pacania. May pagpaminaw di adong kana paminaw jud dong aron makabataw sa tax amnesty. So para nako kini nga gisugyot no nga tax relief usa sa mga pamaagi nga responsable og dunay simpatiya sa katawhan. Pasabot ang atong gobyerno na ay kaluoy no sa katawhan sa mga trabahante, pro-worker o pro-poor. Ano na sa ding pro-poor ha? Mapura taga-ayuda. Diba? Sir Leo Labadan. Yes, may hapon sa di ba diya, sir? O ni Sir William. Mayong pagpaminaw, no? So, makahatag kini og gininhawa, no? Sa mga ordinaryong pamilya samtang nagdasig sa mas transparent na pagbayad og buhis pinaagi sa amnesty. Okay? Expansion sa PhilHealth. No, so unya na nato ni hisgutan ang about sa PhilHealth kay natay mga basahon diri nga mga interaction kay about sa PhilHealth iyang interaction. So inigbalik na to atong hisgutan ng about sa PhilHealth og sa transportasyon og agrarian reform. Human aning atong mubong pahinumdom.
Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating pong problema ay napaapektuhan po ang mga microflora o yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopaffi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopaffi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopaffi every day. Muli, and once again, this is Doc Bani, ang inyong gut health expert. Mayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika ug Advokasya oras nato karon alas 12:35. Sa dili pa nato basahon ang inyong mga interactions to mga kabantay, ato po na i-announce to nga natay umaabot nga kasalan sa Punta Princesa no 2026. Kuha na siya libreng kasal no ang anha na sa Lourdes Parish nga sibahan ang reception adto sa Atilio Gym. Para katong gusto magpakasal, labi na katong mga nag-ipon-ipon diha, no lapa sa 5 ka tuig. Pwede good mo apil
sa ato ang gitawag og kasalan sa Punta Princesa, ato ng mass wedding, no? Kung gusto mo magpakasal, mag-submit ra mo requirements, proof of residency nga taga barangay Punta mo, valid ID sa couple, babae lalaki, Sinomar, of course, no? Certificate of no marriage. Siyempre, basta ikasal na day ka, no? Ana. So, pwede mo submit sa Barangay Hall, second floor. Okay, so libre ka na ato ang kasalan, no, sa Barangay Punta. Libre photo coverage, cake, bridal gown, barong sa imong groom, bridal bouquet and corsage, church aisle decor, reception decor, food, catering, sounds and lights, napay host with DJ, full wedding coordination, libre ka na tanan, no? Kana anha sa Punta Princesa karon nang umaabot nga September 9. So para sa inyo mga pangutana at tulo mo sa Barangay Hall second floor, pag-submit mo sa inyong mga requirements, no? Maayo pagpaminaw Konsehal Chona Pascua, no? Kumusta ang Barangay Bulacau? Okay, no? So unsay mo masulti ko siya Chona sa nahitabo nga nahuman nga bag-o lang nahuman nga sona sa imong best friend nga si BBM. No, so maayo pagpaminaw also sa SK chairperson sa Barangay Kalahuan, Minglanilla. Ako ang estudyante sa Public Administration, si Eman Villanueva. No, taga Kalahuan, Minglanilla. Ingon siya, ma'am, ngano ka ha, wala na lang gi-announce ti BBM nga madayon gyud ang BSKE, ma'am. If madayon ba gyud. No, sa paghuman gyud sa SONA, no, giflad gyud ayon no ang Facebook nato. Giflad ayon nga ngano man gisgutan ang barangay and SK elections. No, so gyud ta mi kabubuon BBM nga wani mo gisgutan nga maday mo amo na lang gi-assume nga madayon gyud. No, so para sa katong mga gusto managan, November 2 ang eleksyon. September mag-file na tag COC. Sa mga gustong managan, di hala, managan tatanan. Mag-file tatanan ng Certificate of Candidacy. No, ingon ana. So, kana, good luck sa tanang mga gustong managan. Kawag yun, isgutin ni BBM, no? Ang barm lagi ang gisgutan. Pag-hisgut nga gahapon nga, magkakaroon ng eleksyon, ang barm, napatay, sunod ani barangay, yung SK elections. Nga. Wala istorya, no? So, karon nato padayon no, ng atong ikaupat nga importanteng punto nga gisgutan ni BBM kagahapon. Mao kana ang expansion sa PhilHealth. No, sugod 2027 ipalapad sa PhilHealth ang ilang preventive care packages nga moapil na ang libreng blood test ug tambal para sa kidney, liver ug thyroid conditions. No, so kana dako og nindot kayo ni nga kalambuan para sa publiko. Basta matarong lang gyud ang pagpatuman. Kay usag gyud kuno basher ko aning PhilHealth. Bitaw wala di na maihapang ako mga posting about aning PhilHealth. No, so tinuod gyud nga dakong lakang kini kung mahitabo man ganina, no? Kay ang mga sakit sa kidney, atay, thyroid na kasagaran silent killers kaayo. Dili kaayo mamatikdan sa sinugdanan hangtod nga grabe na og mahal na kaayo ang tambal. So diha na ni masayran no nga naade ka ana, wala ning grabe na. So ang paghatag og libreng screening og tambal pinaagi sa preventive care nagdala og daghan kaayong epekto. Apil na ni ana, mas sayo ma-detect ang sakit. So, masayon o mas barato tambalan ang sakit kung ma-prevent o makuha habang sayo pa. No? Mintra sayo pa, kabaw na ta nga, oh my God, after sa screening, naaday ko ani sakita. So, malikayan ang complications na pwedeng moagi no, pa sa dialysis or operation nga makahurot gyud no? Sa tinigom sa pamilya. Nga imong tinigom nga napo ka tuig, hutdon lang sa usa ka hospitalization. Mao nang nindot gyud no nga natay insurance, mag-guest neta diri og kanang expert no in the field of insurance aron magiyahan ta kung ano ang imong years of savings kaunon ra in just one hospitalization. No?
So, unsa pay lain nga nakapalipay sa mga Pilipino, makatabang sa bulsa sa pamilya. Ang regular nga laboratory test og maintenance katambal usa na sa mga nag-unang hinungdan ngano ang mga tao magduha-duha sa pagpa-check up. Magduha-duha pa-check up kay mahal ang pa-CBC, mahal ang pa-check up. O 500 kung adto kag private na doktor. May lagpareha sa barangay punta na naagid mi own doktor. Gisegwin na po akong barangay, no? Nindot ang mga barangay nga na ikaw galingong doktor, na ikaw galingong nurse, na ikaw galingong medtech. Kay, dako ng tabang sa ato ang mga constituents. Mahal kaayo ang private doctor. Yes, tinuod gid na. Kay katong last week nga nasakit gid ko, nawadyo ko nakaradyo, nagpa-CBC ko. Ako na bayaran 230 kay akong giparash. Wag ko na sa konduktor, uy, para mo pabasa. Kaya mo gasto na po ko 500, 800. 800 din akong doktor, uy. Akong cardio, 800. Nato ko sa mong doktor sa barangay. Na may doktor as gi-assign gikan sa City Health. Oh, gwapa pa dyan mong doktor. Nga batanon, gwapa. Murag ako. Si Dr. Katrina Angela Baguio. No, daghang kay salamat, Doc, no, nga naagi ka diha pirmi sa ato ang health center. O, naginaota nga ubang barangays, nga daghang barangays na naapod mo ikaw galingong doktor, nurse, tambal, medtech, no? Kaya dako jud kay ng tabang. Okay? So, pero ang tinuod nga sukdanan niining planuhan, no? Naag yun na sa execution. Sa ginaingon pa ni Cebu City Councilor GP Labella when he was here last week, ingon siya, di man lisod magpanday og balaod. Dili lisod magpas og balaod. Ang lisod, ang implementation. Unsaon pag-execute ni mga balaura? O, kani, unsa ni? Unsa ni gingon? PhilHealth. Unsa to gingon? Pagpalapad sa PhilHealth expansion. No, so, kana siya, no, tinuod ba yun, no? Nindot ka na siya planuha. Pero ari ta daogon sa execution. Aron dili lang kini magpabili nga nindot nga balita sa papel. Klaro kay basher sa PhilHealth, no? Kinahanglan gyud nga walay kakuwang sa supply. Dili mahurot ang supply sa mga libreng tambal sa mga health center o mga accredited clinics. Oh, pareha sa among amo na sad, no. Pareha sa among butika sa barangay, bag-o ra gid mi nag-replenish sa buang mga tambal, no? Unya accessible sa probinsya. Ang libreng blood test o tambal maabot gyud sa mga rural health units, RHU, dili lang sa mga dagkong syudad. Swerte ta Cebu City, dako ta. Apil man ta sa highly urbanized city. Kauban sa Mandaue o Lapu-Lapu. Unya, unsa pa? Gamay ra ang red tape. Dili mag-antos ang mga tao sa sobrang taas nga linya o lisod nga mga requirements aron lang maka-avail. So in general, sakto kaayo nga direksyon ang pag-focus sa preventive care. Kay mas maayo nga pugnan ang sakit kaysa tambalan kundihang ning grabe na. Okay, so very good ka na, no? Preventive care sa wala pa ning grabe o ning lala ang sakit. Okay? May pagpaminaw, konsihal sa Argao. Argao baka. Konsihal Annalie Fernandez Cartesiano. Daghang kay salamat sa papaminaw. Labi na diha sa mga listeners nato sa Argao. Pero ang dakong pangutana, pangutana diri. Unsa nga specific services o libreng tambal ang imong gilauman nga makatabang og dako para nimo o sa imong pamilya inikabot sa 2027. Oh. Salamat kayo sa imong pangutana, ha? Lisod kayo mo pangutana. No, unsay mga specific services nga imong gilauman, no, imong gi-expect nga makatabang nimo og dako o sa imong pamilya inikabot sa 2027. So, ato nang iyagyag dire, aron nato nang i-suggest, no, dito sa ato ang mga kadagkuan sa PhilHealth. Okay? So, ang last part, no, ang last nga important point, no, nga akong na-note gahapon sa
SONA ni BBM, mao ang transportasyon o agrarian reform. Open na daw ang Cebu Bus Rapid Transit. Mo ba, press? Samtang, kumplituho na ang pag-apod-apod sa land title sa mga agrarian reform beneficiaries. So, kini, dako ning kalambuan alang sa Sugbo o sa tibuok nasod. Kay duha ka batakang sektor sa katilingban, ang transportation o ang agriculture ang directly nga maka-benefit o maapektuhan. O kani, pag-abli sa CBRT, Cebu Bus Rapid Transit. Human sa taas nga huwat og mga pagpakigbisog no sa traffic. Samtang gihimo ang project, usa ka dakong haligi ang pag-abli sa BRT alang sa modernization sa pampublikong transportation sa Cebu City. Usani ka makahatag og kaayuhan sa komunidad. Maghatag unta kini og mas paspas, mas organisado ug mas siguradong sakyanan alang sa mga commuters. Labi na sa mga empleyado o mga estudyante nga adlaw-adlaw nag-atubang sa kahuot sa traffic. Okay? Unsa nga hagit ang angayng bantayan, mga kabantay? Importante nga masiguro nga ang pagpatuma niini dili kaayo makadisturbo sa pagpaninguha sa ato ang mga tradisyonal nga mga PUJ drivers. Kinahanglan adunay subay nga transition plan o suporta aron dili sila mahimulag no sa bag-ong sistema sa transportation. Kay luya kaayo ato ang mga PUJ drivers, ato mga jeepney drivers, di ba? May pagpaminaw Cosette Gabutan, may pagpaminaw ni mo diha og ni Reynan Padilla Wenceslao. Okay, ikaduha, ang pagkumpleto sa land titles alang sa agrarian reform beneficiaries. Ang paghatag sa opisyal o kumpletong mga titulo sa yuta ngadto sa ato ang mga agrarian reform beneficiaries or ARBs. Usa ka dakong lakang padung sa tinuod nga katarungang panlipunan o seguridad sa panginabuhian sa ato ang mga farmers. Labi na kani amo ang CEO. Grabe na ba niing iyang advocacy sa agriculture? No? Kasiguruhan sa panag-iya. Kung aduna na sila'y gunit na titulo, na sila'y gigunitan nga title, aduna na sila'y legal certainty sa ilahang yuta. Makadasi kini kanila sa pagpauswag sa ilang umahan. Tungod, kay ilaha naman kini nga gipanag-iya. Sustinido nga suporta. Dili lang unta matapos sa paghatag sa title. Human sa title, manadayon. Dapat o kinahanglan, suportahan gihapon sa kagamhanan, pinaagi sa paghatag og farm inputs. Mga makinarya, access sa pautang nga ubos og interes, og direktang merkado, aron mahimong productive, og mauswagon ang ilang pag-uma. Diba? Pagpaminaw, Kapitan sa Dulho Fatima, Kapitan Konsihal sa Dulho Fatima, Capcons Elmer Abelia, may pagpaminaw. Daghan na minaw nato ni karong nga taga-barangay. Unsay basulti nimo Capcons Elmer Abelia sa nahuman nga SONA. Wala ba isguti ang eleksyon, no? Patay. So, usa kini kanindot nga timailhan sa pag-uswag. Ang usa naghatag og mas hapsay nga biyahe sa syudad. No, ang BRT, hinaot lang unta. Ang usa naghatag og kasiguruhan sa mga nag-alagad sa atoang lamisa. Kakuha ato mga farmers. Asam tagkanon lagutmon ani. Watay prutas lagutmon, no? Why farmers, wag tay kanon. Rice eater na ba kay ta? Nakita mangitag only rice. Pero nay pangutana dire. Kan kay mo pangutana ha? Unsay imong lantaw ni ini Cons nga ang mga kalambuan kuno mas nakafocus ba ang mga tao sa epekto sa BRT sa ilang adlaw-adlaw nga commute o mas labaw nilang gitan-aw ang epekto niini sa atong lokal nga ekonomiya? Sa atong balik ko na pangutana niya ha.
Unsay imong panglantaw ni ining mga kalambuan cons? Mas nakafocus ba ang mga tao sa epekto sa BRT sa ilang adlaw-adlaw nga commute o mas labaw nilang gitan-aw ang epekto niini sa atong lokal nga ekonomiya? Oh. Ato ni ipadangat imong pangutana ha sa mga hingtungdan no kani siya. So kana iyang concern is ang BRT ba kuno naka-focus ba kuno sa mga tao sa adlaw-adlaw na mga nag-commute nga mga tao o mas gitan-aw ba kuno ang local economy? Oh, muna iyang pasabot siyang pangutana no. So unsay impact niini sa atuang mga kabaranggayan? No, unsay tan-aw nimo Capcons Elmer Abella o Konsehal Anali, Konsehal Chona? Unsa kay impact ani nga SONA ni Presidente Bongbong Marcos no sa atuang mga kabaranggayan? So gahapon wala naminaw ko ni BBM si kugunahon na unsa may mabuhat ani no sa labi na sa mga kabaranggayan. So lokal nga pondo og immediate financial support. Ang paggahin og pag-download sa 58 billion pesos nga LGU fund naghatag og mas dako nga kapasidad sa mga barangay ug syudad nga makahatag og hinanduraw nga tabang, emergency relief or social protection, ilabi na sa mga naapektuhan sa krisis o pagsaka sa presyo sa lana. Usapod ni na ay dugang proteksyon sa barangay health stations. Tungod sa gipalapad nga preventive health coverage sa PhilHealth, mas madala na sa level sa barangay ang sayo nga pag-recheck o pag-detect sa mga sakit, kidney, liver, thyroid. Dili na kinahanglan nga mag-unang adto sa dagkong ospital ang mga residente para sa batakang blood test. Kay pwede na kayo diha sa atuang barangay health stations. Para sa infrastructure o bantay baha sa komunidad, no? Naigibutang diri o kauna-huna may nitaw ni siya spaceship. Naguna-huna mas nataw ni siya spaceship nga wa pa kita masulbat sa baha. Ana, no? Ang hugot na paglimpyo o paningil sa mga ghost o substandard flood control projects nagpasabot nga ang mga pondo para sa drainage o floodway sa barangay kinahanglan na gyud nga maagian og tarong nga transparency o pagsubay. Okay? Nakahatag po kinigaan nga gastuhan sa adlaw-adlaw. Ang pagtangtang sa system law sa kuryente o paghatag og income tax relief sa mga nagkita og ubos sa 350,000 ang usa ka tuig. Makatabang gyud pagpaubos sa adlaw-adlaw nga buhiunon sa mga pamilya sa komunidad. So mao kana no ang 5 ka importante kaayong punto nga giapil ni Presidente Bongbong Marcos kagahapong adlaw sa iyang SONA. Mao kana ang gubat bato korupsyon o flood control scandal. Ikaduha mao ang gastuhan sa kuryente o energy security. Ikatulo mao ang tax relief para sa mga trabahante. Ikaupat, expansion sa PhilHealth care. No nga ipaapil na gyud sa libreng blood test ug tambal para sa kidney, liver ug thyroid conditions. Ug ang last mao ang transportation ug agrarian reform. No, so kanang nami na storya kagahapon nga paggawas na mo sa barangay nangutana din mi unsay imong masulti bahin sa SONA ni Presidente Bongbong. So ang iya gyud ko nung concern kay ang kuryente. Kay na-shock lagi gyud ko no siya nga pagdabot ko no sa ilang billing. Wa man ta kuno sa aircon, pero ang ila ko nung kuryente naabot og city mail. May gani karon kay nagbando ang Energy Regulation Commission nga di isa magputol hangtod October. Okay? So kana hinahinaya na nato nagbayad ha, mga kabantay, ang ato ang mga kuryente. Di lang po ta magsalig, di magputol. Kaya wata kabaw, magkalita
kalitan nagkuan kanang tangtango na ang mandato. No, so kana unya ang announcement po day nato no nga kada adlaw gihapon Monday to Friday nagyapon ang libreng tupi diha sa Barangay Punta 8:30 to 12 noon. So may nalan makatabang ta kay mahal na problema magpatupi, 'di ba? Ang lalaki 100 ang patupi sa mga babae 200. Ana, so natay libreng tupi. Di mag-uol kay taga Salon de Rose ang ato ang tigtupi. No? So, sa dili pa nato nga tapuso na nga to ang programa karong adlaw, ato nga dakong pasalamat po di ay no sa mga ning interact nato karong adlaw, labi na sa mga barangay officials kanaminaw nato karon. SK Councilor Jasper Pacania, SK Chairperson Eman Villanueva, si Konsihal Chona Pascua sa Bulacau, Konsihal Annalie Cartesiano diha sa Argao, Cosette Gabutan, ang murag taga Kasambagan, Barangay Kasambagan o Barangay Banilad bani si Konsihal Cosette Gabutan, of course ni Kapitan Konsihal Elmer Abella. So daghan kay salamat sa inyong mga interaction, no? Karong adlaw o kinaot nga laban na gitano kay bisag wa man gyud gi-announce ang barangay and SK elections, pasabot tuloy ang laban inig November 2. So September pohon mo na ang ato ang filing of certificates of candidacy. So, dili na to, di ta maglimot-limot, kay basing gusto ka mudagan, o nya wa ka naka-file si Musi-Usi, di gyud ka mahimong kandidato. Okay? So, kana, good luck sa ato ang mga gustong managan, labi na katong mo first term, o mo padayon silang second o third term. O congrats po sa mga last termers, no? Nga mahuman na gyud taon ang inyong serbisyo kay mag-election, magyud. Oy, ana. So, daghan kay salamat. O dili lang din hinatapos sa ngatuang advokasya sa usa ka malambuon o hapsay nga syudad o probinsya sa Sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sa gawas ug sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa iniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Atty. Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, o sa akong partner technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Bakero nga nag-ingon padayon sa pagpagkabana. O kini ang chika o advokasya. Mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. 24-hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino